Personal na dinalaw ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla ang mga sugatang pulis sa PNP General Hospital. Ilang mga pulis ang sugatan sa gitna ng tensyon sa nagdaang trillion peso march kung saan humarap sa pambabato ang ilang rallyista. Kasama ni Secretary Remulla si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at parehong nakatanggap ng briefing mula sa mga doktor hinggil sa kondisyon at paggaling ng mga sugatang pulis. Binigyang diin ng pamahalaan ang sakripisyo ng mga alagad ng batas na sikaping itaguyod ang kapayapaan. Ang low-pressure area sa silangan ng Southern Luzon ay naging tropical depression na at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o gabi. Ayon sa Pag-asa, tatawagin itong Opong kapag nasa loob na ng PAR. May lakas itong 55 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na aabot sa 70 km per hour. Huling namatahan ito sa layong 1,075 km silangan ng Eastern Visayas. Hindi pa nito direktang maaapektuhan ang panahon at dagat sa loob ng 36 hours pero posibleng magtaas ng signal number 1 sa Eastern Visayas sa Miyerkules. Inaasahan ang mabibigat na ulan pagsapit ng Huwebes. Maaaring maging tropical storm si Opong pagsapit ng Huwebes at patungong Eastern Visayas to Southern Luzon bandang Biyernes. Inaasahang lalabas ito ng PAR sa Sabado ng gabi. Paalala ng Pag-asa, malaki pa ang posibilidad na magbago ang direksyon at lakas ng bagyo. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw. Ako si Kai Diamante, diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. At ito ang DATV News Alert. Nursing is not the easiest job in the world. In fact, it's emotionally draining. Huge step in the fight against COVID-19. I truly believe in the things that I do because of where we come from, our resilience, our dedication. A Filipino nurse administers the first COVID-19 vaccine, and her name is May Possum. I gave my best and my heart. I am May. I am the Philippines.